Alright guys, good morning once again. Now ladies and gentlemen, this is Mr. Lopez reporting on duty. Now guys, sa umagang ito ay pag-uusapan na naman po natin yung salitang pamamanhid ng ating mga kamay at ng ating mga paa. Now guys, ano ba ang dahilan nito at bakit nagkakaroon tayo nito guys? Okay? Now, bibigyan ko lang muna kayo ng explanation guys kung ano po ang ibig sabihin ng neurologist. Ang neurologist ay nakakatulong para malaman ang sanhi ng pamamanhid ng kamay, paa, braso. Kami ay eksperto sa mga tulad ng ugat, nerves, spinal cord at ng utak. Now, yun po ang ibig sabihin ng neurologist. Okay, now guys, alam nyo ba ang trabaho ng nerves sa ating katawan? Ang nerves guys ay nagsusumbong o nagsasabi sa utak na nagmamanhid ng kanyang mga paa. No? So ito po yung trabaho niya para mag-report kung ano ang inyong nararamdaman, no? So, ang utak naman ay nagpaparamdam doon sa mga paa at ng mga braso na kayo ay meron ng nararamdamang pagmamanhid. Now, pag nasira po yung tinatawag nating nerve, ito ay hindi na makakapag-report sa utak. At kung sakali po naipit po ang inyong paa, napaso po o nakurot, hindi nyo po mararamdaman yung sakit kasi nagmamanhid na po ito. So nagkaroon po na tinatawag nating lost connection from the brain at also nawawala na rin po yung trabaho ng nerves sa ating katawan. Okay, paano ba natin to maiwasan? Kasi ito guys ay connected do sa tinatawag nating diabetes, no? Possible guys na tayo ay kulang sa tinatawag nating vitamin B complex. Okay? Kailangan natin ng vitamin B complex B1. Kailangan natin ng vitamin B complex B6. Kailangan natin ng vitamin B complex B12. Yan po guys para ma-prevent at maiwasan natin yung pagmamanhid ng ating mga paa at yung pagkakaroon ng tusok-tusok, no? So, kinakailangan iwasan natin yung sobrang bigat guys dahil hindi po makakatulong yon para sa ating mga sakit na diabetes. Pangalawan guys, iwasan din natin yung tinatawag nating sobrang pag-inom ng alak kasi pwede po ring mag-cause ng tinatawag nating diabetes, no? Inuulit ko guys, yung sakit ng pagtusok-tusok sa paa ay meron pong tinatawag na medical terms niyan ay ito po ay peripheral neuropathy. Okay? Inuulit ko, peripheral neuropathy. Yun po ang tawag nila doon sa mayroong pagmamanhid sa paa at sa mga braso. Okay, pag-usapan naman natin ngayon guys kung halimbawa wala na po kayong mabiling vitamin sa mga pharmacy dahil kayo po ay nasa probinsya. Now, si Mr. Lopez ay may ituturo sa inyo kung paano kayo makakuha ng mga vitamin B complex sa mga gulay. Now, una po rito guys, yung tinatawag nating okra. Yes, okra ay mayaman sa vitamin B complex, no? Okay, sumunod naman guys ay sayo ako. Ay hindi, mali, sayote pala. Alright, joke lang po guys, joke lang, alright? Sayote, mayaman din sa tinatawag nating vitamin B complex. Okay? Now, sumunod naman guys ay opo. Ang gulay na opo ay mayroon din itong tinatawag na vitamin B complex guys. Alright? Now, sumunod naman guys yung tinatawag nating ampalaya. Ang ampalaya ay mayroon din itong tinatawag nating vitamin B complex at hindi lang yun guys. Mayroon din itong insulin na pwedeng talagang makatulong sa mga may diabetes. Sa paano pamamaraan? Yung dahon po niya guys, katasin nyo po yun. No? Yung pinakakatas ng dahon ng ampalaya ay pwede po ninyo itong inumin para makatulong, ma-prevent o mabawasan o maalis natin yung diabetes. Now, kung halimbawa guys, mataas masyado o yung mababa masyado ang inyong sugar dahil kayo po ay may diabetes, meron po akong panandalian na pwede pong makatulong na pag nainom nyo po ito ay para lang po kayo nagdahilan. Una, uminom po kayo ng kalahating baso ng soft drinks, no? Soft drinks para po matanggal kaagad yung paglolo ng sugar. Pwede mag-back to normal guys. So yun po ay for emergency purposes po yung guys. Alright? Now, kung halimbawa, dahil bawal nga kayong kumain ng tinatawag nating white rice, no? O yung mga tinapay guys, bawal din sa mga diabetes yan. Okay? Pwede kayong kumain ng rice guys, pero ito po ang pwede nyo kainin. Medyo may kataasan nga lang ito guys, pero pwede po ito sa may diabetes. Una, yung tinatawag nating
brown rice. Okay? Brown rice. Pangalawa, red rice. Pangatlo, yung tinatawag nating black rice, sorry. Okay? Yun po guys ang pwede nyo kainin kung kayo po ay mayroong diabetes. Sumunod naman guys, kailangan nyo rin yung tinatawag nating pag-inom ng tubig na at least 1.5 liters per day. No? Kailangan nyo yung guys. Okay, sumunod naman, kailangan yung mag-exercise dahil para matanggal natin yung diabetes. At hindi lang diabetes ang pwedeng tanggalin sa pag-exercise. Pwedeng lahat ng inyong mga nararamdaman sa inyong katawan, sa puso at kung ano paman ay pwede po nitong matanggal. Basta kayo po ay mag-exercise. Okay? Iwasan guys, inuulit ko ang pag-inom ng alak para hindi magkaroon ng deficient. Alright? Okay, so sumunod naman guys, meron pa akong ibibigay sa inyong tip. Yun naman pong bananang saba. Yung banana ng saba guys ay pwedeng makatulong para po matanggal ang inyong sakit sa puso. Kumain kayo nito sa umaga at saka sa gabi. Dalawang saba na hilaw po. Hinog yun ha, hinog na saba. Pero hilaw siya, hindi siya luto. Kainin nyo sa umaga at sa gabi rin. Dahil upang maiwasan po yung pagsakit ng puso o ma-prevent kung kayo po ay mayroong sakit sa puso. Alright? So, pangalawa guys, yung pinakabalat naman po noon nakakatulong din para po matanggal din yung tinatawag nating diabetes kasi ang balat ng banana na saba ay mayroon po itong sangkap na tinatawag nating insulin. Yung pinakahimaymay po noon guys ay pwede mong pakukunan para gawing insulin. So, inuulit ko, yung banana po ay napakalaki ng contribution sa tinatawag nating diabetes. Now guys, kung nakatulong po sa inyo no, ang aking mga sinasabi o yung mga tinuturo ko sa inyo tungkol sa diabetes, follow po more guys at panoorin niyo po lagi ang aking mga video dahil tayo po ngayon ay nagbibigay ng tulong doon sa may mga sakit dahil marami po ang nagtatanong sa akin. Alright? Mabuhay, this is Mr. Lopez. Bye!